Ang buhay ay isang paglalakbay na punong-puno ng napakaraming mga kapasyahan na maaaring bumago ng direksyon ng buhay ng isang tao. Ang bawat daang pipiliin ay may kahahantungan. May maganda at merong hindi. Ang karunungan sa pagpili ay mahalaga dahil ito ang magdedetermina kung saan mapupunta. Paalala ito na ang desisyon mo sa kasalukuyan ay may epektong aapekto kahit hanggang sa kinabukasan at mga darating pang panahon. Naalala ko mga panahong nagbabiyahe ako sa mga lugar na hindi pamilyar at walang dalang mapa nung panahong wala pang mga mobile navigation. Minsan, madali kapag diretso lang at walang pagsasanga yung daan. Pero nagiging kalito-lito na kapag meron ng mga pagpipilian kasi may daang tama at meron ding mali. May daang magdadala sa iyo sa tamang destinasyon at merong lalong maglalayo sa iyo sa dapat mong marating. Ang simpleng desisyon sa isang intersection ay maaaring magdulot ng matinding pagkasayang sa oras at gasolina. Kaya madalas kapag kaganon, kung may mapagtatanungan na nakakaalam ay magtatanong para ang desisyon ay maging tama. Sigurado ko na ganyan din kayo, di ba? Pero sa buhay, kanino magtatanong? Sino nakakaalam? Ano gagawin? Ang sabi sa Salmo 25 verse 8, "Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon, kaya tinuturuan nyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan." Ang Diyos ay laan para sa atin at handang ituro ang tamang landas upang marating natin ang nais niya para sa atin. Pero ito ang mga dapat nating tandaan. Una, hindi lahat ay gusto ang landas na nais ng Diyos para sa atin. Merong may sariling plano, merong may sariling gusto, merong may sariling destinasyon para sa sarili. Kaya ang paghingi ng direksyon mula sa Diyos ay may kalakip na pagpapasakop sa Diyos at pagkilala na ang landas na nais niya ang mas mainam at mas marapat piliin. Pangalawa, hindi lang interesado ang Diyos na malaman mo ang tamang direksyon. Interesado siya na makasama ka sa paglalakbay. Ang mga kalituhan at kahirapan sa pagpili ng direksyon ay dapat magdulot ng kapakumbabaan sa atin. Pagkilala na kung wala ang Diyos sa ating buhay, ay hindi natin kakayanin. Pangatlo, hindi mo man alam ang detalye ng paglalakbay. Ang Diyos na nakakaalam ng bawat detalye ng iyong buhay ay nais kang samahan. Minsan, hindi mapa ang kailangan natin, kundi isang gabay na sasama sa atin. At iyan nga ang Ama nating makapangyarihan. Sasamahan niya tayo sa landas na dapat nating lakaran. Asa ka pa?